Madaling araw yon nung tinawagan kami na merong nasusunog. Isang maliit na disco yun yung ozone disco. Sa dami po ng tao niyon, almost kulang-kulang 300. Nasabay-sabay kayo sa isang pinto. Na tinutulak nyo yung Kahit pinto, 10 pero kayo tumutulak na buksan yun, hindi nyo kakayanin. Wala na pong ilaw noon. Ang nagsisilbing ilaw namin yung apoy. Example ko na lang po yung oven. Dahan-dahang umiinit. Ganun po yung pakaramdam namin sa loob. Pag po nasunog tayo, kusa po itong gagalaw. Nagigil siyang ganyan. Yung iyak, nandun, yung humingi ka, tawad, lahat, nandun na lahat. Papa, mama, tatawagin mo. Ganun yung mga nasa paligid namin. Noong time na lumalaki na yung apoy. Nag-hysterical na talaga ako. Kasi hindi ko in-expect na yun ang pinuntahan namin, kaligayahan. Tapos yun po yung nangyari. Ang daming namatay dito, ang daming nasirang buhay dito. walang nakulong. Walang nakulong. Nung araw na yun na ewan ko, bakit binuhay ako kagad na nagkaroon pa ako ng chance. Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Cara David ng iListen. Alam niyo po, 30 taon na po akong nagtatrabaho sa GMA at natatandaan ko pa yung isa sa mga unang reports na ginawa ko when I was just starting out in GMA. Isang malagim na trahedya ito, the Ozone Disco Tragedy, March 1996. Hindi ko makakalimutan yung araw na iyon nung nangyari yung Ozone Disco Tragedy. Kasi maraming mga kabataan ang nawalan ng kinabukasan. March 18, 1996, naganap ang isang trahedya sa Ozone Disco. Isang trahedyang kumitil sa buhay ng mahigit 160 katao. Pagkatapos ng 30 taon, kumusta na kaya yung mga kabataang nagsaya doon sa Ozone Disco noong panahong iyon? Kumusta na kaya ang kanilang buhay? Isa sa kanila, kasama ko ngayon, nananatiling matatag. Hello, Junie. Hello po. Thank you for joining us on iListen. Yes po, salamat din po at naimbitahan ako dito. Actually, ma'am, bago po ako pumunta rito, dumaan muna ako doon. Dumaan ka sa Ozone. So, siyempre, masakit para sa akin na makita ko yung ozone na iba na yung katayuan. Noong 1996, March, natatandaan ko yon kasi madaling araw yon nung tinawagan kami na merong nasusunog na isang disco malapit lang sa GMA. Yes. Kasi nasa Timog Avenue. Isang maliit na disco yun yung Ozone Disco. Ang natatandaan ko noon, karamihan ng mga nagpa-party sa Ozone noon ay mga high school graduates. Yes po. High school ka rin ba nung time Yes, na yun? Actually, nung time na yun, may promo Promo na yun, siyempre, kahit na kinabukasan is parang meron kasing practice na for marching para saan. So that time, siyempre, kabataan, pumunta kami. Kasi may promo para sa lahat ng mga Yes. high school graduates. Yes po. So ikaw, ilang taon ka nung time na yun? Almost, parang 16 to 17 years old po ako in that time. All the way from Paco, Santa Ana, Manila. Every week kasi, lagi kami nagpupunta talaga ron. Sa Ozone? Hindi Monday, Saturday, ganun po siya. That time, nagkayayaan kami ng pinsan ko. So, sabi namin, may promo sa Ozone, punta tayo. Tapos with dalawang pa naming babaeng kaibigan. So, yun, nung pumunta kami doon, first time ko po, manlibre. Dahil usually, laging siya yung taya. Pumunta kami ron, una pa lang, parang meron na akong nararamdaman. Na ano? Nung magmula sa Santa Ana, Manila, hanggang Quezon City, nasa unahan ako ng taxi. Nakaganon lang po ako, nakasandal. Basta nagkukwentuhan lang. Hanggang sa kinalabit na ako ng pensa ko. Tol, sabi niya, eto na, nandito na tayo. Ay, nandito na ba tayo? Nasa tapat na ako ng Ozone Disco. Okay. So yung, para kasing nag-ahalo yung antok at pagod, 9 p.m. na nan. Pagpasok pa lang namin is crowd na mapuno na yung loob. Punong-puno talaga. Yes. Sabi ko, siyempre, siyempre, maski pa paano, lagi kami tambay, may mga kakilala, maski pa paano. So doon pa lang sa gate, no, sa pinaka-entrance is babasagin yan,
3 pinto bago po kayo makapunta ron. Totoo. Opo. So, Ang may ozone highway. disco po, glass door yan Yes eh. po. 'Di ba? Opo. Glass door, glass door. Glass door din, yun Tapos na. hanggang sa makakapasok ka sa loob, Yeah po. may DJ's booth. Yes po. Then pag dating sa second door, nandun po yung parang mini lobby, which is yun yung entrance, doon ka magbabayan. So pagpasok namin talagang wala nang maupuan. Na sabi ko na lang sa isang waiter, baka meron 4 lang kami, kahit standing position na lang kami. Ito yung pinto, pagpasok mo sa pang third na to, ito na yung pag meron kasing maliit na salamin doon na parang yung spot ng lights, Yes. makikita mo yung loob, kung yung mga shadow lang, ulo lang, makita mo gaano nakarami agad ang tao. So kung familiar ka sa disco houses, alam mo na kagad siya na ay maraming tao. So yung excitement nandun, ang saya namin kasi mas masaya, mas marami, mas maganda, di ba? Ito na, sayawan na. Oo. Siyempre, kabataan, nakarinig ng paboritong music, di ba? Ganun naman kahit ngayon. Doon ako sa ledge. Give way to the mode crew kasi kami nung araw. Sew kami. Anong tumutugtog doon? JD by the Plastic Dreams. It's a instrumental, then yung Fairground by Simply Red. Ikwento mo sa akin yung time na sa natatandaan ko, may pumutok daw mula dun sa DJ's booth. Ang bilis ng pangyayari, ang bilis ng oras doon kasi nga hindi mo dama dahil sa music. Dalawa kasi ang ledge. Isa rito sa entrance, kung saan ako nakaano, maliit lang yung ledge doon. Then, dance floor, lalakad ka rito. DJ booth, sa harapan ng DJ booth, merong ledge na maliit. Yes. Siguro parang kaya 5 tao na strike. Sakit ako doon. Habang sumasayaw kami, ito na. Bigla na lang may nag-spark talaga. Siguro sa iba, sabi nga nila, kala daw nila, di ba, props. Props, oo. So, since na, siyempre, tagarong kami, parang lagi kaming nandun, alam namin yung mga lights and sounds nila. Ganun lang. Kala ko, kahit ako kala ko yun nga yung parang sa scratching ba. Yes. Then, nung paglingon kong ganyan, nakita ko talaga siya, yung parang miss-part lang, ang bilis. Bilang boom. Parang alam niyo, may posporo ka, ginanon mo yung gas, ganun. So, pag-spark, nagkumusun na, nagano siya ng apoy. Naging apoy. Yes. Kulay Kasi- blue na apoy. Yes po. Parang yung ganito po yun yung ano niya, ceiling niya. Then, yung dito kasi nga, yung kanto-kanto, parang may mga korte-kortina pa yan So, yun, dun nag-umpisa, yung gilid nun, yung pinakataas nun. So yung unang yung gumano na spark, Yun na. Blue flame daw yun Opo, gumanon yun, gumuhit na ganun. oo. Pag-guhit nga, may mga parang maliliit Cortina. na debris dyan, dun. Lalong Dun kumalat. Tapos bumalik. Pagbalik nung pag-ganon lang siya So kami, kala ko noon, nung nag-spark pa lang, gumano na kagad yung tao sa dance floor. Oo. Kala namin tinitignan kami. Pag ganyan po namin, yun na, hindi kami nagdalawang isip na tumalon agad. Tumalon ka mula sa ledge. Sa ledge. Pag talon namin, tinignan muna namin. So kami, tinry pa po namin apulain yung. So nung time na yun, kaya natin ito, ganyan. Tapos yung fuse, ibaba na yung fuse, ibaba na. Parang ganun. Kaso kamakalat na siya. So nung time na yun, nagsigawan ba kaagad? Yes, hindi, May sumigaw ba ng po, meron sunog? kagad. Meron na ho kagad. So ang instinct Nagpanic ninyo, na lahat kasi, ma'am so Nagpanic ang na. instinct ninyo tumalon, Pag talon ko po sa ledge, ang instinct namin is Tumakbo, para pumasok. lumabas. Oo, lumabas. oo. Ang problema po sa door is Pabal- Opo, pahatak. Ang ano kasi sa ozone ay hindi siya Paswing na ganun. Paswing o kaya na pa- gumaganon. Opo. at hindi siya palabas. Yes po. O, Paloob. papasok. Opo. Paloob. Opo. Since nakasara siya, ang tendency mo Yan, impact. ay Opo. itulak. Yes. Lalo siyang magsasara. Kung sino man yung gustong maglabas doon, sa dami po ng tao na yun, almost kulang-kulang 300. Na sabay-sabay kayo sa iisang pinto. Na tinutulak niyo yung Kahit pinto, 10 pero kayong tumutulak na buksan yun, hindi nyo kakayanin. Lalo na po, that time na yun na, alam niyo po ba yung example ko na lang po yung oven? Dahan-dahan umiinit. Ganun po yung pakiramdam namin sa loob. Na dahan-dahan siyang umiinit. Nagsisigawan na lang, wag kami mawalan ng pag-asa. May isang malakas na loob na nagsasalita ng ganun sa amin. Hanggang sa nawalan na po ng ilaw. Hanggang sa ang ilaw na lang namin yung yung apoy. Yung iyak, nandun, yung humingi ka, tawad, lahat, nandun na lahat. Papa, mama, tatawagin mo. Ganun yung mga nasa paligid namin. Noong time na lumalaki na yung apoy, kaya nung hindi na namin kayang apulayin, umikot na, tapos nabubutas na po yung bubong.
Tapos kaya pala malakas ang impact ng apoy kasi meron pala siyang building. Yes. So yung hangin nun, nagka-curve na ganun yun. Yung hangin pumapasok. Para mo kami sinigaan ng kahoy na binubugaan mo ng hangin. Ganun po yung nangyari sa loob. Tapos hindi malapit sa CR, doon and daming yung namatay din doon sa kitchen na suffocate. Sa tulong ninyo, instant award kung sino man na nakapagbibigay sa akin kung saan po siya. Maawa na po kayo sa isang magulang na katulad ko. Marami sa mga namatay doon ay hindi lang namatay dahil sa suffocation, namatay dahil na stampede. Yes po. Nung nasusulog na kami, malapit na ako sa pinto, kasi may hakbangan pang ganun eh. Ito yung mesa ko, nilagpasan ko lang, mga nandiyan pader, malapit na kami. Dahan-dahan namin talagang pinipilit buksan yan. Ang problema, marami ng tao sa harapan namin. Naggaganyanan na po. Yung kailangan palubog ka nila hanggang sa may kumapit sa akin. Dito, nagkakabalyahan na ho talaga nung araw na yun. Paano ka nakaligtas? Ito yung isang himala doon eh. Pang-5 tao na lang ako, makakalabas na ako eh. Nakakalabas na ako. Pagyuko ko, naramdaman ko pong pumasok na yung apoy sa amin. Napayuko na ako, gumanon na ako. Kasi long hair po ako noon eh. Naubos po yun. Naubos yung buhok mo. Ako. Pag po nasunog tayo, kusa po itong gagalaw. Nagchichil siyang ganyan. Sabay, siyempre, pamilyar ako yung handle ba? Yan yung handle na ganyan. Alam mong pinto, kahit nakapikit ka. Yun po yung nangyari sa akin. Sabay, inatak ko. Nahatak mo yung pinto. Nahatak ko pa. Halos ganyan lang ang bukas, di ba po? Isang tao halos. Isa po ako sa nakahatak doon at isa ako sa nakalabas doon. Imagine that, from first door, second, and third. Yun po yung dinaanan namin. Nung araw na yun na, ewan ko, bakit binuhay ako kagad na nagkaroon pa ako ng chance. Overloading ng neon light transformer ang sinasabing pangunahing sanhi sa pagkasunog ng ozone disco. Bago po mag-start, yung pong pinsang ko, Oh. lumabas. At ang apoy noon, nung araw na yun, nung nasusulog na po kami, lumabas na daw, sabi ng pinsang ko. Hindi niya na kami kayang kuhain. Ako po yung isa sa pinakamaraming namatayan na kaibigan. 17. Sa Batang Santa Ana, yung binurol sa plaza. Kami magkakababata kami. Kaibigan mo si Renen. Yes po, Renen Galang. Malalim ang mga sugat na iniwan ng ozone kay Renen, isa sa mga survivor ng sunog. Halos 90% ng katawan ni Renen ang nasunog. Si Renen Galang yung isa sa Malala po yun. pinakamalalang. Yes, 92%. Almost 2 talampakan na lang po ang hindi sunog doon. Natatandaan ko na interview ko si Renen long time. Ang daming ginawa sa kanya. I Diba? know. Nung nakalabas ka, anong pumasok sa isip mo? Mabuhay. Nung nakalabas na ako, nagkita na kami ng kapinsang ko. Kasi hindi niya na po ako nakikilala. Nakilala niya na lang po ako sa etiketa ng pantalon. Nagpakilala ako, hindi sa salita ko. Kasi husky na po yung boses ko. Kasi ang ikakaano ko po talaga is suffocation. Ang ikakaano ko. Matay. Apo. Sa dami ng nalangkap naming usok doon sa loob. So, nung time na yun, nagpakilala ako sa tatak. Diyan niya ako nakilala. Then, naitakbo agad ako sa pinakamalapit na hospital, which is a clinic lang yata yan dyan sa Delgado. Nung time na yun, marami nang nakalabas bukod sa akin. Ang problema, yung taxi po, umiiwas sa mga nasunog na. Nung gumano na yung pinsan ko, nandun na po kami sa circle. Nakalabas na po ako. Sunog na po ako. Biglang huminto yung taxi. Nung time na yun, nakita ko yung mata ng uncle ko. Sa rear view mirror. Sa rear mirror. Pinsan ko, nasa harapan. So nakita niya yung side, no? Yung driver, paano lang sasabihin ng pinsan ko, yun ang nasunod, hindi kumikibo. Hanggang sa nadala nga po ako sa hospital. Delgado. Sa Delgado. Nung una mong nakita yung sarili mo sa salamin pagkatapos ng ozone, anong pumasok sa isip mo? Umiyak lang. Umiyak na lang ako kasi sa hospital, yung naka-cover po kasi lahat ng salamin. Bawal po kami na may salamin. Nung sinabi ko na lang sa doktor, Dok, babay, tanggalin niyo na lang. Gusto ko na rin makita ako. Anong itsura mo nung una? Sobrang, ito po, alam niyo po yung tosino, ano? Ganun po siya, yung kulay niya, din naman muti-muti. Naiyak ako kasi nung tinanggalan ako na ng tenga. Nang palabas lang is i-dressing lang ako. Yung pala sila mama, since na bata pa po ako, sila yung
waiver kasi sobrang sunog na po nito. Nung nakita ko na yung ano ko, hindi ko na alam anong gagawin ko. Doon po pumasok yung depression. Kasi ano yung nakita mo? Ako ba to? Parang ganun. Ako ba to? Hindi ako to, sabi ko. Wala kang tenga. Wala nang tenga, wala na lahat. Bumigay man yung pakaramdam ko. Pero nakita yung pamilya ko, nilalaban ako. Kasi critical condition ako eh. For ilang buwan eh. Dahil anytime pwede akong ma-choke, maano. Pero nakita ko yung effort ng mga magulang ko nagpupuyat, nasa labas ng ano. Nung nakita ko yung sarili ko, nabigla talaga ako. Kasi ang alam ko lang, ito lang. Tapos tinatanong ko, ano ba to? One time nga po, yung balat dito, may natira. Ginanong ko pa po yun. Nilata ko pa po. Kasi sabi ko, ba't ako nagkaganito? Noong time nung awesome mismo, nung nasa taxi ako, nag-hysterical na talaga ako. Kasi hindi ko in-expect na yun ang pinuntahan namin, kaligayahan. Tapos yun po yung nangyari. Mga first week na nakita ko na yung mukha ko, talagang nag-isip ako na nag-isip. Hanggang sa makalabas po. At nung nakalabas ka na, Nawala na po ako sa linya. Aminin ko po sa inyo, nabisyo ako noon. Parang wala na. Tapos, hindi ko na alam yung gagawin ko. Paano ako magtatrabaho? Paano ako mag-aaral ulit? Hindi na po ako nag-aaral ulit. hindi ka na nag-aral. Opo, sobrang Bakit? hiya ako. Nahihiya dahil Nahihiya ako noon. Kasi, hindi ko po alam. Kasi siguro, dala ng pagka-bata, takot ako. nahihiya kang ipakita yung mukha mo. Opo, hindi mo ako mapapatagal sa isang place. Na pag may tumitingin sa akin na ano ako, yung Nahihiya ka. Opo, ganun po yung pakiramdam ko that time. Araw-araw na tignan ko yung sarili ko. Hindi ko na makuhang tignan. Hanggang ngayon, dala-dala ko siya eh. Hanggang ngayon. Opo, kaso syempre, nagpapatibay na lang siguro sa akin dahil yung confident na binigay sa akin ng mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Kasi po nung time na nasunog ako sa Osong, nawala ako eh. Ano yung breakthrough mula nung depression na nahihiya kang makita ng publiko, ayaw mong tinitingnan yung sarili mo? Nung pong nabisyo ako, lalo akong palalim. Tapos nakikita ko yung mga kapatid ko, hindi nawala ng pag-asa, especially yung mama at papa ko. Nasayang na nga doon sa una eh. But dito pa, sabi ko. Binigyan ka na nga ng pagkakataon eh. Yun nga po. Yun, biglang isang araw na umiiyak na lang ako. Humingi ako ng tawad sa Panginoon dahil sa mga ginagawa ko sa sarili ko. Hanggang sa... Anong sinabi mo sa Panginoon ng time? Ayun, sabi ko, hindi ko na po kaya. Ako, ikaw na pong bahala kung saan mo ko dadalhin. Isa lang yun lang po yung sinabi ko sa kanya. Tapos yun. Ngayon po, iba na po yung naging buhay ko. Hindi naman po ako nakapagtapos. Pero meron akong mga natutulungan na, meron na akong nagagawa, may achievement na, maski pa paano. Which is dahil sa sayaw. Kung saan ako nasunog, dahil sa sayaw. Doon niya rin niya ako pinatayo kung saan ako nadapa. So, nang pag-angat ko, pagtayo ko, eto na, sa tulong ng mga kapatid ko, ng pamilya ko, ng mga magulang ko, tinayo ko. Tapos yung sinasabi ko po sa inyong kapatid ko na nasa Disney, hindi po siya gumibap. Ibalik ako sa sayaw-sayaw, sa zumba-zumba. Nagsusumba po ako ngayon eh. Bago ako magpa-license, meron pumasok, turuan mo naman kami sumayaw. Dancer ko pala dahil sa OSA. Okay. Sabi ko, parang bumalik ulit yung sigla ko. Sarap pala ulit magturo, sabi ko. Then yun na, tuloy-tuloy na. Nung nag-license na ako, nagkaroon po ako ng confident. So ngayon, sino ang mga natutulungan mo sa Zumba? Actually, isa na po akong presidente ng isang brand na yung Philippine Modern Association, Dance Instructors Association. Pinalitan ko ron sila Kuya Wawi, sila Kuya Cristo na Street Boys. So, yun, ganun yung inopen ni Lord. Ang laki. Hindi isang pamilya. Isang buo. Community. So, yes. Nag-umpisa ako sa community, sa mga kaibigan ko, friends. Then, lumaki siya. Kaya nung time nung nagkaroon ako, pero meron ako mga community service, hindi nawawala. Hanggang sa loob po ng BGMP, mga walang dalaw, mga may sakit, ginagawan po namin ng paraan para mapakain sa feeding program. At mapasaya. Yes, sayaw, simba, exercise, then papakainin mo. Yan po ngayon ang binigay sa akin ni Lord. Since nung time, nalugbok ako. Magmula 1996 hanggang 2010, ganun siya kahaba yung dinanas ko. Tapos pagpasok po ng 2011, nag-iba na. At ang maganda, dati ay hindi mo man lang matingnan yung sarili mo sa salamin. Ngayon, Nagkaroon ka pa ng asawa. yes po, sa dalawang anak po. At ngayon, college na rin po yung aking
panganay at high school na yung ano. Yun po yun, blessed na rin po yun, binigyan pa ako ng lahi. At saka ang mga magulang ko at tanaw, nandyan sila para sa amin. Buti may confidence ka pa rin manligaw. Pag hindi po, ako naman po. Wag, ano po, talaga dumating po sa time na yun. Dumating sa time na, siyempre, kailangan mo rin ng magiging partner, di ba? Wala naman sa physical ang Opo. ang pag-ibig. Kung Opo. tumibok ang puso, mahal ka talaga ng asawa mo. Apo. Mm-mm. At yun, lalong-lalo ng mga magulang ko, talagang mga anak ko, lahat naman yan, mahal ako. Alam ko namang mahal ako. At mga kaibigan ko, lahat mahal. Basta, At mahal ka ng Panginoon. yun talaga. Pero Junie, alam natin, nangyari ito 30 years ago. Natatandaan ko, after 1996, 10 years later, ginawa pa namin yung documentary na Case Unclosed. Ito ang Ozone Disco. 12 taon na itong nakasarado simula nang mangyari ang trahedya. At natatandaan ko, hinahanap niyo pa yung hustisya nung panahong iyon. Ngayon ba ay nakamit niyo na ang hustisya? Hindi pa. After 30 years? Yes, di ba sinabi nila nanalo po kami? Yeah. Wala naman po. Wala pong nangyari. Walang nakulong, walang na ano. Walang Hanggang- nakulong. Opo. Alos lahat ng officialis namin nagkandamatay na. Di mo lahat ng umawak, yung Ozone Disco Foundation namin. Lahat ng mga angle dito na namin, wala na eh. Kami-kami na lang ang nandito. May nakuha ba kayong compensation? Wala po, wala. Ay, yung sinasabi nila na parang insurance nung araw pa, yun lang yun eh. The rest, wala na. Imagine that, ako almost 500,000 na ginastos. Is bibigay mo sa akin 13,000 pesos. 13,000 pesos lang ang Yes. nakuha mo? Yung that time, wala na lang magawa ang mga magulang ko. Halos Yes. sunog yung buong katawan mo. What if si Renen Galang pa? 1.5 yata o 2 million na nagastos. Ang nila. nagastos? Lahat. Parang I think Pero parang wala pang 200 yung binibigay kay Renen nun. Pero Parang ganun. ikaw, ilang percent ng katawan mo? 46. Yung pong buong likod ko, ito po, saka to, buong ulo. Ito. Tapos ang binayad sa'yo ay 13. Hindi, actually, hindi siya binayad eh. Para siyang insurance nung established. Oo Only. nga. Pero wala silang binayad. Yung mismong So ang nakuha mo lang para sa 13 plus. Naalala ko pa, bata pa ako noon eh. para sa 40+% Yes. Opo. burns. Yeah. Bukod doon may nakuha ka Wala pa. po. Kahit kanino sa amin, wala po naka-claim ng, di ba po, sabi nanalo kailan lang. Oo. So, tactics yun? Nanalo para magalaw yun. Naging restaurant ng pinapalabas pa nila sa TV na nanalo kami. Tuwan-tuwa kami noon, ni Rene, tinawagan pa kami. Nananalo kayo sa Nanalo, kaso. tapos biglang sila... Anong ibig sabihin ng nanalo sa kaso? Patunayan daw na guilty daw yung mga may-ari. Pero Ganun di ba kasimple. dapat may danyos yun? Yes, yung daños perjuicios na sinasabi namin, yun yung, syempre, kahit sino naman siguro naman na disgrasya ng ganito, gagastos ang pamilya mo. Di ba? Kahit prangkaan. Wala ma'am, kang, Wala. kahit na daw sinabing nanalo na? Yes po, wala po. Yun po yung pinagtataka namin nung panahon na yan. Ang daming namatay dito, ang daming nasirang buhay dito. Walang nakulong. Walang nakulong. Tapos overloaded dyan, no fire exit. Ano pa ba kailangan? Namatayan pa kami, Ako, namatayan ako kaibigan, nasunog ako. Nasaan yung hostesa dito sa Pilipinas? Pero wala. Wala po. Kahit kanino po kayo magtanong na survivor ko sa buhay niyo, wala. Meron dyan, na-depress. Karamihan po kasi yung unang naging sakit eh. Yung hindi mo matanggap yung nangyari sa'yo, na pumunta ka lang para maging maayos yung, di ba, yung celebration for graduation. So tapos na, case closed na. Yun po. Hindi ko po alam. Lalo na nagalaw na yung site. Wala na, kako. Puro pictures na lang ipapakita. Sana nirespeto na lang eh. Kaya ginawa na lang na museo eh. Baka natanggap pa namin eh. Di ba? Yung kaming mga survivor para sa amin. Kasi meron kaming GC, meron kami. Yun ang napapag-usapan namin doon. Ano ang nagpapalakas ng loob sa'yo? Alam ko, mabigat sa kalooban, may galit pa rin sa iyong puso. Kanina po, nung kalim po ako doon, sumilip po ako sa site.
Nagdasal lang ako, pinagdasal ko yung mga kaibigan ko namatay, yung mga namatay doon, at yung mga pamilya pa nilang naiwan. Totoo naman, pinatawad ko na rin naman talaga yung mga may-ari. Kasi siguro naman, hindi rin naman nila siguro Kagustuhan. kagustuhan. Pero sana, ang hinilang namin, nakipag-coordinate sila sa amin, di ba? Para maayos na. Walang may kagustuhan. Pero this is a tragedy na merong kakulangan kung bakit nangyari yan. Tapos siyempre, nag-flashback lahat. Tapos pinatugtog ko po yung sinabi ko pong music. 2 beses. Nagtataka yung mga staff ba't nandun ako sa parking lot. Respeto para dun sa ilalim. Kasi dyan lahat humiga, lahat ng mga biktima. Junie, nung nilabas ka doon sa Ozone Disco, nung panahon na nasusunog yon, sinabi mo sa akin kanina na ang unang tinanong mo sa sarili mo, Lord, bakit niyo pa ako binuhay? Bakit sa tingin mo binuhay ka ng Dahil may Panginoon? purpose pa. At ano ang purpose na yun? Ito yun, yung experience ko na naipamahagi ko sa iba. Yung magbigay ako ng Inspiration. inspiration, mabigay ko yung knowledge ko, like sa pagsasayaw pati, hanggang sa yung community. Pinalaki, dumami lalo yung kaibigan ko ngayon. At alam mo, Junie, ikaw yung isa sa mga patunay na hindi natatapos sa trahedya ang buhay ng isang tao. Correct. Totoo. Na pwedeng bumangon mula sa trahedya. Na pwedeng bumangon kahit na akala mo kinuha na ang lahat sa iyo. Kasi hanggat nabubuhay ka at hanggat nandyan yung Panginoon, hindi kinukuha ang lahat sa iyo. Pwedeng bumangon. Tama po. At ikaw ang patunay niyan. Opo. That every day is a blessing. Yes. Yun nga lagi ko sinasabi sa coach ko, every isa lang ang buhay, gawin na lang natin ng the best. Kung anong tama, gawin mo na lang. Lalo ko pang in-spread yung joy every day. Kahit nasabi mo may struggles ka sa buhay, okay lang. Yung kaibigan mong si Renen ay isa sa kanila, pumanaw na si Renen Galang. Kung may mensahe ka sa kanila, lalo na sa kaibigan mong si Renen, I'm sure, binabantayan ka rin ni Renen hanggang ngayon. Ano sasabihin mo kay Renen? Par, ayun lang, par kasi tol. Kung nasan ka man ngayon, alam ko nandiyan ka lang, nasa likod ka namin. Ay, gabayan mo lang si kapatid mo na iwan, si Romela. At sila papa niya rin, wala na rin. Kita-kits tayo sa dulo. Alam ko naman yung pinaglalaban natin before. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Kaso, mailap ang hustisya dito sa Pilipinas, alam natin yan. Isa siya sa talagang bumabatikos pagdating sa Alam ganyan. ko. Yun lang, salamat sa pagkakaibigan, salamat. Darating ang time, makikita tayo sa dulo. Yun lang, miss you. Maraming salamat, Junie. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na binuhay ka niya, Apo. inahon ka niya, binangon ka niya ulit Galing. mula sa trahedya. Salamat. Salamat. Thank you very much. Maraming Salamat po, salamat. Thank you. Alam niyo mga kapuso, yung mga trahedya tulad ng Ozone Disco, isa ito sa mga malulungkot na pangyayari sa ating bansa kasi ito yung mga trahedya na pwede sanang naiwasan. At hindi porket nangyari ito 30 years ago, ay dapat kalimutan na natin. Hindi man nila tuluyang nakamit yung hustisya, sana maging daan yung kwento ng mga survivors ng Ozone Disco na sana wala nang ganitong trahedyang mangyari ulit dahil lang sa pagpapabaya ng ibang mga tao. Sana maging leksyon ito sa ating lahat. At patuloy kaming magdarasal. Sana dumating pa rin ang hustisya. Maraming salamat, Junie. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat. Thank you.